Kabanata 1716. At ngayon, ang mga miyembro ng Mordus Longmen ay nagsimula na magprotesta laban sa gobyerno. Sila ay hinihiling na dalhin ka. Dahil kasali si Longmen si Rachel at nagpa siya na makipagkamay kay Justin. Upang maging simple lang, kung hindi kita ibibigay, ang Paramount ay magdurusa ng hindi maiisip na pagkalugi. Maghihiganti sila sa akin, ng masyado. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Ikaw ay maaaring makipag-away sa mga taong tulad ni Gabe, ngunit huwag mong kitilin ang kanilang buhay. Kung walang kasangkot na buhay ng tao, ang problema ay maaaring maayos kahit gaano man kalaki. Pero kung may namatay, asahan na may malaking gulo. Hindi mo ba naiintindihan? Si Harvey dapat ang gumagawa ng maruming gawain, ngunit ginawa mo ang lahat at magtrabaho para sa kanya. Bobo ka ba? May maluwag ka bang tornilyo? Gustong sampulin ni Denzel si Brian hanggang mamatay sa sandaling ito. Siya ay nakatira sa Mordo sa loob ng maraming taon. Nasaan ang pangangailangan na matakot siya sa sangay ng Mordo Longmen? Kalimutan si Justin, kahit na si Oliver Bauer ay buhay, walang pakialam si Denzel. Gayunpaman, ang Hall of Elders ay hiwalay na bagay sa kabuuan. Ang mga elder ay binubuo ng mabibigat at makaranasang mga tao. Si Lucas Jean mismo ay kailangang maging maingat sa pagharap sa kanila. At gaano man kalakas si Denzel, wala lang siya kumpara kay Lucas. Nararamdaman ni Denzel ang matinding pressure na nagpapabigat sa kanya. Ang plano niyang magtapon ng isang kaawa-awang biktima sa ilalim ng bus ay nag-backfire sa kanya. Ano ang kanyang sasabihin? Ano ang dapat niyang maramdaman? Natakot si Denzel na ang kaguluhan sa Mordus ang sangay ng Longmen ay hindi titigil kaagad dahil sa pagkamatay ni Gabe, at pipiliin nila ang kanilang bagong pinuno ng sangay. Kung nangyari iyon, hindi ito mangyayari na kapaki-pakinabang para sa Paramount o kay Lucas. Kuya Denzel, kasalanan ko lahat. Ako ay bobo, masyado akong mayabang na mayabang. Pero nangyari na ang lahat sa puntong ito. Ngayong patay na si Gabe, ito ay walang kabuluhan ng pagsisisi sa lahat. Meron ka para iligtas ako. Iligtas mo ako, pakiusap. Napasubsob si Brian sa lupa. Kuya Denzel, please tulungan mo ako ng huling beses. Para sa kapakanan ng ating kapatiran. Natuyo na ang luha ni Brian. Sa kabutihang palad sapat na, mabilis siyang tumakas sa eksena. Kung hindi, siya ay nalaslas na sa mga piraso ng puwersa ni Longmen. Mayroong ilang daang tao na naghihintay kay Brian sa labas ng Paramount, parehong maingat sa publiko. Kung pumunta siya sa labas, makakatagpo siya ng mabilis na wakas. Iligtas ka. Sa tingin mo kaya ko talaga. Paano kita ililigtas? Sinipa ni Denzel si Brian, yung mukha niya ay nakakakilabot. Tumawag na si Justin dito. Kung kami ay hindi ka kaagad ibigay, pupunta sila sa Paramount sa sarili nila bukas. Hindi ako natatakot sa kanila, at maganda ako siguradong malapit na tayo sa laban nila ng kapangyarihan. Ngunit hindi ko iniisip ang pagsasakripisyo ng daan-daang ating mga kapatid para sa kapakanan ng isang tao. Ang Longmen ay isang malaking organisasyon. Lumalaban sa mga Longmen ni Mordo Branch ay hindi gaanong, ngunit kahit na si Lucas Jean ang kanyang sarili ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago pukawin ang kabuuan ng Longmen. Sa tingin mo ba talaga ay gagawin ng isang prinsipe na saktan ang maraming tao para lang sa isang tao sa iyong kalibre? Samandal si Denzel sa upuan niya at mahinahong kinuha ang isang tasa ng tsaa. Sinimulan niya ang paghigop nito ng walang pakialam na ekspresyon. Dapat mong isuko ang iyong sarili ng masunurin. Baka itago ka ng mga pulis at mabuhay ka pa. Siyempre, kung namatay ka sa selda ng kulungan, pagkatapos ay iyon ang iyong kapalaran. Hindi mo masisisi kahit sino pa para dyan. Paulit-ulit na hinampas ni Brian ang ulo niya sa lupa. Kuya Denzel, hindi ka pwedeng sumuko na lang sa akin. Sa ngayon, ang pagsuko ay hindi ang paraan para dito. Alam mo na may connection si Longmen kasama ng gobyerno. Kung mapupunta ako sa kulungan ng tama ngayon, parang patay na ako.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1717. Hindi mo magagawa ito, at hindi mo magagawa na. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin kung ano ang gagawin tapos gagawin mo? Mainit na tahol ni Denzel. Nagpatuloy sa paghikbi si Brian. Pakiusap, Kuya Denzel. Mangyaring tulungan mong mag-isip ako. Kung may iligtas mo ako, ibibigay ko ang lahat ng asset ng pamilyang Holt. Hindi naman masyado, pero meron at least milyon-milyong dolyar. Hanggat kaya mong buhayin ako. Kuya Denzel, we're sworn brothers. Hindi mo ako pwedeng iwan na lang na mamatay. Tumango rin si Tamara. Nandoon siya sa panahon ng insidente. Kahit na hindi siya papatayin ng lungman, alam niya ng buong mabuti na maaaring mas masahol pa ang kanyang kapalaran kaysa sa kamatayan. Kalmadong dagdag ni Denzel, if hindi ako nagkamali, pumunta rin si Steven doon, hindi ba? Hindi ba siya ang pamangkin ni Justin? Bakit hindi na lang hayaan mo siyang magmakaawa para sa iyo? Masungit na sagot ni Brian, siya ay sinungaling, ang totoo, malayong kamag-anak lang niya ang pamilyang Walker. Nakaluhod na siya sa harap ng bahay ng pamilyang Walker buong araw ngayon. Maaaring hindi nila siya papatayin mula noong siya ay nagdadala ng pangalang Walker. Pero kahit siya sinubukan na akong tulungan, imposible. Kumunot ang noo ni Denzel. Ayon sa sinabi mo sa akin, ikaw ay hindi dapat talunin si Gabe. Ngunit pagkatapos ng mga payo ni Harvey, naging ikaw ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Sa mga tagubili ni Harvey, hindi lamang palagi mo siyang napinsala, pero nagawa mo rin siyang patayin. Natigilan si Brian. Tapos, sumilip siya ng may galak. Tama, Kuya Denzel. Hindi ko ginawa balak na pumatay ng sinuman. Si Harvey noon nag-uutos sa akin. Ginawa ko lang naman ang pinapagawa niya at sinasabi. Siya ang tunay na pumatay. Ngumisi si Denzel. Tama iyan. Siya ang tunay na pumatay. Alam ng lahat kung ano ang kaya mong gawin. Karaniwang binubugbog ka ni Gabe sa isang pulp sa one-on-one fight. Pero this time, na-hypnotize ka ni Harvey sa paggawa niyan. Siya yung isa na nagsimula ang lahat ng ito. Siya ang tunay na pumatay. Si Tamara at ang iba ay bumalik sa kanilang pakiramdam, at sabik na tumango ng sabay-sabay. Tama, Kuya Denzel. Kaya nating lahat na magpapatunay na si Young Master Holt ay na-hypnotize ni Harvey. Paano makakatalo si Young Master Holt kay Gabe sa kanyang mga pilay na kakayahan? Wala sa kanila ang nagmamalasakit kung gaano katawa-tawang tunog ng palusot nila. Basta sila maaaring umikot sa labas ng problema at makatakas sa mga panganang kamatayan, gagawin nilang makabuo ng kahit ano. Kuya Denzel, maya-maya, sumugod si Lenny na may dalang kopita. Sinubukan niyang manatiling kalmado at buo, ngunit may bakas ng takot ang kanyang mga mata. Inangat ni Denzel ang ulo niya, pagkatapos pinaikit ang kanyang mga mata. Anong mali? Nanginginig na sagot ni Lenny, nahanap ko na ang brilyante ngayong umaga. Nahanap mo na. Bumalik sa katinuan si Brian, ang kanyang mga mata ay kuminang. Manager, saan mo napulot ito? Saan itinago ni Harvey ang bastard na iyon? Nagliwanag din ang mga mata ni Tamara. Ito ay mabuti na ang brilyante ay natagpuan, ito ay orihinal na kanya, pagkatapos ng lahat. Walang nakakaalam kung nasaan ang brilyante, kahit pagkatapos maghukay ng lupa para sa 3 buong oras noong nakaraang araw. Nagpatuloy si Lenny, na nanginginig, hindi ako handang sumuko kahapon. Since walang nag-uwi ng brilyante, noon ibig sabihin dapat ay nasa hall pa rin ito. Kaya humingi ako ng tulong sa propesyonal na hanapin ang brilyante, at ito ay talagang natagpuan doon. Heto na. Habang nagsasalita siya, naglabas si Lenny ng isang bag. Ang kumpol ng makintab na alikabok ang nasa loob. Nang makita ni Denzel ang alikabok, bigla siyang tumayo. Ang pangungutya at pagkamuhi noon na nakasulat sa buong mukha niya. Yung diamante ba dinurog niya na parang alikabok?
Propesyonal ang lalaking iyon. Pagkatapos ng pagtuklas na iyon, nag-usap si Denzel kasama si Brian at ang kanyang mga tagasunod tungkol sa kung paano nila harapin si Harvey. Samantala, may babaeng nakabihis ng kasuotang pangnegosyo ang huminto kay Harvey habang siya ay papalabas ng kanyang bahay sa Fragrant Hill. Magalang niyang sinabi, "Mr. York, gusto kang makita ni Sir Walker." Siya ay nasa 30 taong gulang, kasama ang eleganteng make-up at slim na katawan. Siya ay medyo mabangis ang aura sa paligid niya. Sabi ni Sir Walker gusto ka daw niyang makausap tungkol sa nangyari kahapon. Umaasa siya na makakagawa ka ng oras para sa kanya. Kahapon, humalakak si Harvey. Pinag-uusapan mo ba ang pangyayari sa Budokan ng Longmen? Wala akong ginawa kundi manood ng buong panahon. Wala akong kinalaman kahit ano, wala. Mahinahong sumagot ang babae, pakiusap, sumama ka, Ginoong York. Tatanungin ka ni Sir Walker sa kanyang sarili. Walang kwenta na kausapin mo ako tungkol sa insidente, gayon paman. Pinag-isipan ito ni Harvey, saka nagpas siyang sundan ang babae sa isang Toyota Alphard. Dumaan ang business car sa kalsada na walang trapiko, at sa lalong madaling panahon ay dumating sa Longmen's Budokan. Hindi inakay ng babae si Harvey sa pasukan. Sa halip, naglakad siya patungo sa likod bahay ng Budokan mismo. Ang likod bahay ay dapat na inayos. Nagdala ito ng isang espesyal na halo ng klasikal at modernong arkitektura. Pumasok si Harvey sa isang maluwag na opisina na puno ng eleganteng inukit na kasangkapan. Ang muebles lamang ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Sa loob ng pinakadulong bahagi ng opisina, nakaupo ang malamatandang lalaki sa isang upuan sa pagninilay. Nakasuot siya ng mga tradisyonal na damit. Kahit na siya ay lumitaw na pino at medyo puno ng lakas, nagkaroon ng isang hindi masabi na aura ng pangangibabaw at pagkukunwari sa kanyang figure. Napapikit si Harvey habang nakatitig sa tanging natitirang pinuno ng sangay ng Longmen mula sa Mordo. Ang lalaki ay medyo kaakit-akit din. Sa hindi bababasa, siya ay may paraan na mas discreet kumpara kay Oliver. Pero alam din ni Harvey ang lalaking ito ay walang pakialam kay Longmen. At least, hindi niya alam iyon na si Harvey ang pumatay kay Oliver. Ngunit ito ay inaasahan lamang. Si Justin ay gusto ng promosyon sa lahat ng ito, na siyang dahilan kung bakit gusto niyang patayin si Oliver at gumawa ng masama. Baka direkta pa siyang kasangkot sa pagkamatay ni Oliver. Wala siyang pakialam kay Buckwood, na libu-libong milya ang layo, o ang eksaktong taong pumatay kay Oliver. Mula sa pananaw na ito, maaaring si Rachel ang tanging may pakiramdam ng sangkatauhan sa lahat ng sangay ng Longmen ni Mordo. Ang babaeng nanguna kay Harvey bilang ito habang inihayag ang kanilang presensya. Sir Walker, nandito na siya. Tumigil sa pagmumuni-muni si Justin at tumayo. Tumingin siya kay Harvey nang nakapikit ang mata. Ikaw dapat si Harvey. Ikaw na talaga ang lalaki. Sinabi sa akin ng aking anak na babae ang lahat ng ginawa mo sa Paramount. Talagang ikaw ay isang bayani. Napangiti si Harvey. Masyado kang mabait, Deputy Branch Leader Walker. Sinadya siyang tawagin ni Harvey ng Deputy Branch Leader na may tuwid na mukha. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Justin. Siya noon ay sinenyasan si Harvey na maupo. Isang kabataang lalaki na may ganoong kasanayan, gayunpaman walang yabang at gustong pumunta laban sa tubig. Aaminin ko, ikaw ay medyo bagay. Kahit na may liga ang anak ko higit sa iba, hindi pa rin niya maihahambing ang kanyang sarili sa iyo. Salamat sa iyong mga papuri, sabi ni Harvey, ayaw magbigay ng tuwid na sagot. Bagamat nagpasalamat si Harvey kay Justin, mababa sa mukha niya ang kaunting emosyon. Kinuha ni Harvey ang mga papuri ni Justin ng mahinahon, ngunit naramdaman niya na ang Justin na iyon ay hindi tunay na pinupuri siya. Sa kabilang kamay, halata ito sa mga kilos ni Justin na masama ang tingin niya kay Harvey at may mapanghusgang mga mata. Narinig ko na ikaw ay mula sa Buckwood, Kuya York. Nasaan ang iyong Panginoon galing, kung tatanungin ko?
Tinitigan ni Justin si Harvey nang may kakaibang tingin. Ikaw ba ay may lahing Wing Chun, o ikaw ba ay may lahing Hong Kong? Para kay Justin, dalawang linya lang ito ng martial arts na nagkaroon ng aktwal na mga profesional sa loob ng Buckwood. Hindi sila. Walang emosyong ipinakita si Harvey. Nagkaroon na siya ay natututo ng mga taktika sa pagpatay at nakakasakit na mga galaw mula sa daan-daang ibang mga paaralan, at hindi siya sumusunod sa isang tiyak na uri ng martial art. Wala ka talagang school. Ang iyong natutunan lahat ay sa sarili mo. Natigilan si Justin, saka humagalpak ng tawa. Nakarating ka ba sa puntong ito ng basta-basta nang hindi nag-aaral? Ikaw ay dapat na isa sa magaling talaga. Natutunan ko mula sa daan-daang mga paaralan noon. Napatingin si Harvey nang walang pakialam kay Justin. Tanungin mo kung paano ako natuto lahat ng alam ko, binili ko ang isang bangkos ng mga sekretong text sa online. Padadalhan kita ng set kung gusto mo, ganun ba? Parang sinasabi ni Harvey ang totoo, kaya hindi na nagpatuloy si Justin. Hindi lamang ikaw ay napakahusay, mayroon ka ring lubos na kahangahangang hitsura. Ang aking anak na babae ay naglagay ng taya sa iyo ng $1.5 milyong, ngunit hindi mo magawang pakialam sa pera. Ikaw dapat galing sa mayamang pamilya. Saang pamilya ka galing, kung pwede kong matanong? Baka kilala ko ang mga magulang mo. Ako ay nagmula sa isang nangungunang pamilya. Nanatiling nakayuko ang poker face ni Harvey kailanman. Pero bumagsak na ang pamilya ko, magkakahiwalay na, nawala sa manipis na hangin. Tama, ngayon ko lang maaasahan ang sarili ko, at walang sumusuporta sa akin. Yung tinatawag na impressive appearance, baka ang nakaraan ko lang ang samasagi sa akin. Sige, Deputy Branch Leader Walker. Ano ang silbi ng pagtatanong mo sa akin? Sinusubukan mo ba akong maging iyong live-in na manugang? Pero dapat ngayon pa lang napansin mo na. Pinaglalaroan ko lang si Lady Walker. Bakas sa mukha ni Justin ang pagsinta na medyo nawala. Matapos makumpirma ang background at kakayahan ni Harvey, nawala na ang kanyang interes kay Harvey. Siya na walang kilalang paaralan at hindi pangkaraniwang background, umaasa lamang sa kanyang sarili upang maipon ang kanyang mga kasanayan ng kaunti, ay nakatadhana lamang na maging karaniwang mga manlalaban sa mata ni Justin. Ngayong nahulaan na niya ang kay Harvey na pagkakakilanlan, gumawa siya ng isang kilos. Si Amal na nakadamit ay pumasok, na may dalang malaking case. Buksan mo, utos ni Justin. Iba't ibang berdeng papel de bangko ang nasa loob, nakakasilaw sa mga mata. Tinitigan ni Harvey ang pera kasama na naningkit na mga mata. Deputy Branch Leader Walker, ano ang kahulugan nito? Naglakad si Justin pasulong at kinuha ang isang salansan ng mga pera upang e-flick sa paligid. Mayroong milyon-milyong dolyar na halaga na cash sa kasong ito. Siyempre, ito lang ang deposito. Kapag tapos na ang trabaho, bibigyan kita ng isa pang 15 milyong dolyar. Nanliit ang mga mata ni Harvey. Ito ba ay sinabi mo na gantimpala kung ang gawain ay hindi karapat-dapat dito? Bakit ka nagbibigay sa akin ng lahat ng pera kung maaari kong hilingin? Inihilig ni Justin ang kanyang katawan at sinabi ng mahinahon, simple lang ang hiling ko sa iyo. Isa sa pinakamagaling kong lalaki, si Gabe Bowie, ay pinatay kahapon. Ito ang pipigil sa akin sa pakikitungo kay Rachel. Kailangan mong lumaban sa ring para sa akin. Manalo ka man o matalo, ang 15 milyong dolyar ay magiging iyo pa rin. Ngunit kung maaari kang manalo laban kay Rachel, bibigyan kita ng isa pang 15 milyon. Kamusta ang tunog na iyon? Natigilan si Harvey sa determinasyon ni Justin na pagpapahayag. Pagkatapos, isang umaasam na ngiti ang pinalamutian sa kanyang mga labi. Kabanata 1720. Gaya ng inaasahan, si Justin lang ang nagmamalasakit kung ano ang maaaring makinabang sa kanya. Si Gabe ay isa sa kanyang pinakamahusay na tao, ngunit siya ay hindi naisip na ipaghiganti si Gabe. Sa halip, hinanap niya si Harvey para magtrabaho para sa kanya. Natural, alam ni Justin kung ano ang mayroong nangyari noong nakaraang araw.
Kasabay ng insidente sa Paramount. Higit sa lahat, mayroon siyang malinaw na ideya ng halaga ni Harvey. Naniniwala siya na kung bibigyan niya si Harvey ng $15 milyong na pera, si Harvey ay kusang loob na maging kanyang mandirigma. May pera, at mayroon din pagkakataong maging sikat. Kapag kinuha mo si Rachel para sa akin, magkakaroon ka rin ng mga koneksyon sa Mordus Longman branch. Baka makapasok ka pa sa sangay. Bibigyan kita ng mataas na posisyon. Ikaw ay garantisadong magtamasa ng kayamanan at kaluwalhatian sa iyong buong buhay. Pinahihiram din kita ng suporta ko. Na sa hinaharap, magagawa mo ang gusto mo sa Mordo. Ngunit kailangan kong gawin mo ang eksaktong sinabi ko. Tandaan, pinapayagan ka lang sundin mo ang utos ko. Gustong bumangon ni Harvey pagkatapos marinig ang desididong pagsasalita ni Justin, ngunit siya ay nanatiling nakaupo, tahimik na nakangiti. Ang tingin ni Harvey kay Justin ay hindi mas mahabang matapang. Mapaglaro ang mga mata niya. Mukhang hindi ka lalaking nakatira sa underworld sa lahat. Sa katunayan, ikaw ay parang businessman na nagtatype ng bagyo sa iyong calculator. Sabi ni Harvey na nakangisi. Ang babaeng may eleganteng makeup ay bahagyang sumimangot. Naramdaman niya na si Harvey na iyon ay hindi gumagalang kay Justin. Ang kapatid ni Gabe ang top grade ko si General Eugene. Nagte-training pa si Eugene sa mga liblib na bundok. Kung alam niya iyon na namatay ang kanyang kapatid sa kamay ng isang tao, siya tiyak na maghihiganti. Sabi ni Justin, nakakamiss ang sarcasm ni Harvey. Siyempre, it'll take my word na sabihin sa kanya kung paano namatay ang kanyang kapatid. Tapos, nakita ng lahat na ang pumatay ay si Brian kay Gabe. Gayunpaman, sinabi ni Denzel na ikaw ang nag-hypnotize kay Brian para patayin si Gabe. Hindi ko alam kung ano ang totoo, ngunit ang isang tulad ko ay nagtitiwala sa sarili kong mga tao. Ako ay personal na makipag-deal kay Eugene ng mabuti. Habang nagsasalita siya, tumayo si Justin at naglakad papunta kay Harvey. Tinapik-tapik niya si Harvey sa balikat. Magtiwala ka, Harvey. Kung magtatrabaho ka para sa akin, ginagarantiya ko na makukuha mo ang awtoridad, at makapangyarihang background, kayamanan, at suporta na higit sa anuman na hindi kayang sukatin. At kung gusto mo si Kate, hindi ko sasabihin na wala kang pagkakataon. Sinubukan ni Justin na tuksuhin si Harvey sa isa pang pain. At the very least, ako ay may pahintulot. Ang pag-uugali ni Justin ay ganap na iba kaysa sa dati. Para siyang tao na nakahuli ng isang lubhang kapaki-pakinabang na asset. Ginagamot niya si Harvey na puno ng pag-aalaga at pagpasensya, na parang siya ang tunay na tiyuhin ni Harvey. Deputy Branch Leader Walker, tayo lahat ay matatanda na dito. Hindi na kailangang magpatalo ang palumpong. Biglang nanlamig ang mukha ni Harvey. Wala na ang dati niyang palabas na pagiging mapaglaro. Naginat siya, at pinahihit ng tumingin sa langit sa labas ng bintana. Natatakpa ng maitim na ulap ang langit, na parang malapit ng umulan. Ang tanawin ay pinigilan ang totoong nararamdaman ni Harvey. Mahinahong sabi ni Harvey, "Number 1, ikaw ay humihiling sa akin na ipaglaban ka sa ring. Hindi mo talaga ako tinitingnan. Iniisip mo lang na lumaban ako kay Rachel sa lugar ni Gabe. Kahit na mamatay ako, hindi ka maghahirap sa pagkalugi. At the same time, kaya mong e-claim na naghiganti ka para kay Eugene at makuha ang kanyang walang hanggang katapatan.